And yan, mga pansit-pansit. So yan ang ating almusal kasi hindi tayo nakapag-almusal kanina. So yan. So as usual mga B, biyahe tayo papuntang Icon. Medyo maaga kami umalis dun sa amin. So medyo maluwag naman yung kalsada, no. Minsan kasi pag Sabado iniisip ko traffic, pero hindi naman siya traffic, maluwag yung kalsada. Siguro dahil nga sa long weekend, maraming mga nagsiuwi ng probinsya kaya maluwag-luwag yung kalsada. Tapos ayan, nagdala ko ng speaker device. Ano ba 'yun? Mali, wait lang. Ang tawag doon. Yung Bluetooth device. Yon. Kakabit mo siya sa kotse para dun ka magsa-sound trip. So dahil medyo maaga pa, ayoko mong i-stressin ng brain cells ni Kititoy, magsa-sound trip na muna kami. Ganon. Ayun na nga. Hindi, nakmalayo pa. Sa ano pa yun? Sa... Bananagan? Ano lugar nga yun? San Juan. San Juan. Ayun. Sabi sana San Joaquin. San Juan pa. Magkaiba yun, diba? San Joaquin, Manila yun, diba? Libingan. Tama ba? Someone who feels like a holiday. Got me pieces, barely believe it. Starting to think that I've lost all feeling. You can make the blue on a rainy night. So light, I tell you how I almost died. While you're bringing me back to life. I just wanna live in this moment forever. 'Cause I'm afraid of living couldn't get any better. Started giving up on the world forever. Until you give up heaven so we can be together. Oh my angel, angel baby, angel. You're my angel baby, baby you're my angel, angel baby. At yan, matapos ang aking pag-iingay, malapit na kami sa BTT Center. Malapit na kami dun sa Arco na may nakalagay na Welcome to San Juan. Napakabungad lang naman nun. So pagkalagpas mo dyan sa may Arco na yan, konting under lang, andun na yung BTT Center. So yun, ilang beses ko naman na in-explain sa mga vlog ko kung saan yun banda. Pero ayan, ulit-ulitin natin yan guys. Ayan, ayun na yung BTT Center. There you go. So yan na, malapit na kami. Ayan, pupunta na kami doon sa parking nila dito, no? So yan. And there you go. Papunta na kami mismo doon sa kanilang parking. So, yung parking nila dito sa underground. So, ayan, konting car inspection. After few minutes, kukuha ka naman ng card mo. Tapos, ayan, papasok ka na doon sa parking nila, pababa. So, medyo bungad lang yung pinarkingan namin kasi nga, isa lang naman yung parking entrance at saka parking exit nila dito. Kaya, doon lang kami medyo sa bungad. Hey guys! Nandito na po kami sa ating first lakad. Dito po kami sa Icon. At yan, sumakay po kami ng elevator papunta doon sa ground floor kasi from basement kami papunta doon sa ground. At yan, papasok na po si Kitito at ang aking anak sa Icon with me, syempre, na nagkakamera dito sa likod. Ayan. So, pagpasok mo, as usual, wala namang bago, no? Lapit ka doon sa front desk, please your name para matawag ka sa yung follow-up. And then, you will wait. So, ito, waiting naman kami. Hindi naman ganun karami ulit yung tao kasi nga weekend, unlike sa mga weekdays na talagang grabe ang tao. So, yun. Hintay tayo ng mga, dito para matawag. So, yan. So, after ilang minutes ng paghihintay, natawag na rin si Kititoy sa follow-up door para sa kanyang keloid treatment. So, tara, pasok po tayo doon sa loob para magpa-keloid treatment.
At after few minutes natapos na rin. So, ganoon lang naman yun. Kakapain lang yung nurse yung mga parang keloid, tapos yun yung tuturukan. So, kailangan niya ulit bumalik after 2 weeks na naman para sa kanyang another follow-up. So, yan. Ang sakit pagkatapos, but that's normal kasi nga, syempre, tatanggalin talaga yung keloid. So, yan. Papasok na po kami ulit sa elevator. Papunta na po kami ulit sa parking. So, bye guys. See you on our next stop. For now. For now. Hello mga B. So ito ang aming second lakad. Ito talaga yung gusto ni Braille na gawin, yung trick or treat. Actually, first time ko magte-trick or treat sa mga mall. Usually office lang talaga at all. Kaya nandito kami para mag-trick or treat. So susubukan namin itong pag-trick or treat sa mall, no? Kasi first time nga namin. So why don't we give him some fun, diba? Kaso sabi ko nga sa kanya, bilan na lang kaya kita ng candy. Kaso ayaw niya. Gusto niya talaga yung paghihirapan niya. Kasi there's no fun nga naman kapag bibilan ko siya, bibigyan ko siya ng candy. Gusto niya yung basket niya mismo is mapuno. Kasi syempre parang naawa kasi ako na walang laman, ganun. Siyempre, sa umpisa naman talaga walang laman. So nabipressure ako. Kaya gusto ko siyang bilan ng candy. Pero ayaw talaga niya. So it needs to be from trick or treat na hindi galing sa akin. At yan nga, dahil may nakita kami mga bata na pumasok doon sa store. So, sunod-sunod lang naman kami. So, yan, trick or treat. Yan ang first candy ng anak ko, no? Binigyan siya ng candy dyan. So, yan, sunod-sunod na. So, ikot-ikot, ganon. Nakakapagod, pero nakakatuwa din. Kasi nga, sobrang saya ng mga bata kapag ka nagkakaroon ng candy yung mga baskets nila, mga pumpkin pail nila. So, dyan ko na rin pala nabili yung lagayan. Ang mahal nga, 120, char. Kasi dito sa amin sa palengke, magkano ba yun? Parang 75 ata yun. Pero okay na yan kasi medyo malaki naman yung kanya. At yan, parang halos ang oras ata kami nag-ikot-ikot. So, sabi ko nga kanina, di ba, may event doon sa baba. So, doon naman kami pupunta. So, ito yung mga pa-event nila. Pero kasi, each one has a corresponding receipts, a total worth, mga ganon. So, 3 lang yung nakuha ko dyan. At syempre, para makapasok din yung anak ko sa mga activities nila doon, kailangan nating mag-present ng resibo. So, sinama ko na yung budol ko, no? Pumasok kami ng Watsons para makabili ako ng something doon na pwede kong gamitin yung resibo. Pero, isa pa palang ginawa ko, no? Kasi actually, 3 yung nakuha ng anak ko. So, ito yung isa, scooter. Mag-i-skate siya dyan. 30 minutes yan. Kasi kapag wala kang ticket, 150 ata yan. Plus, sabi nila, may pa-trainer pa yung ganyan. 300 yan. Pero, hindi ko na kinuha yan kasi yung anak ko, medyo marunong yan. Sabi ko, medyo marunong siya. Medyo marunong naman talaga yan kasi meron siyang sariling skates. Pero, hindi niya masyadong nagagamit na kasi medyo malaki na nga. Pero, ayan. Kaya, aral siya ulit. Tapos, medyo marunong siya ng konti. Tsaka pag natutumba naman siya, lagi ko sinasabi sa kanya, it's okay. Kaya hindi siya umiiyak. Kaya mag-isa lang siya dyan. Tsaka marunong din siyang tumayo sa sarili niya, mag-isa niya. Kasi nga, meron nga kaming skate sa bahay. So, yan. Tsaka pala ang ginawa ko, no, mga tipid tips mga nanay. So, each activity dapat naka 500 accumulated receipts ka. So, ito, 500 yan. Tapos, yung resibo mo na ginamit mo dito para makakuha ka ng ticket, hindi mo na siya pwedeng gamitin sa iba pang activity. So, ang ginawa ko, mga nanay, mga momshi, pwede nyo rin naman tong gawin, no? Kasi wala naman akong ganong karaming resibo tsaka para mag-shopping ng para lang sa mga activity, di ba? So, ayan, hindi ko na na-videohan yung kanyang second activity kasi hindi naman siya actually activity kasi lang yun, pagkain na ipipresent mo, no? Tapos yung isa is yung bags. Papakita ko sa inyo later on. So, ang ginawa ko, mga nanay, makinig kayo, no? Pwede nyo rin tong gawin. Kanina nag-trick or treat kami, di ba? Ikot-ikot, ganon. So, sa mga kainan dyan, kasi kasama yon, mga kainan, KFC, Jollibee, pwede rin naman, Chowking, or kahit sa mga kainan dyan sa loob ng market. So, habang nag-trick or treat kami, pag nakakakita ko ng mga resibo doon sa lamesa, kinukuha ko. Kahit pinagtitinginan ako ng mga ibang tao, na ano kayong ginagawa ng babae na yun, kinukuha ko siya. Tapos, bukod sa nanghingi din ako ng resibo sa mga ilan-ilan, namulot ako ng resibo, tapos kumuha ako ng mga resibo sa lamesa ng mga
mga kainan na mga iniiwan ng mga kumakain. So hindi naman yun masama, no? Kasi hindi ko naman kailangan gumastos ng maraming gastusin para lang maka-entrance yung anak ko, di ba? So pwede yun. So kasi yan, 500. Tapos nakaipon nata ako, halos malaki din yung resibo ko kasi alam niyo yung Skeleton bag, kailangan yun 3K ang resibo mo para sa isang bag. So yung anak ko nakadalawa. So imagine, anong klaseng diskarte ang nagawa namin para lang makakuha siya ng bag. Kasi nakakainggit na merong bag yung iba tapos yung anak ko wala. So hindi ako papayag. Yung ako talaga naiinggit, no? Kasi sabi ko, ba't may bag sila? Ba't yung gusto ko din noon? So hindi tayo pwedeng umuwi ng wala tayong ganon. Kaya ayun, yun yung bright idea. Tsaka wala rin naman akong pambili ng ganun karaming halaga sa market. Shopping lang para lang makakuha ng bag yung anak ko. So hindi rin pwede yun. So kailangan natin ng diskarte, guys. At yan, after ilang minutes natapos na din sa wakas. At humirit ng isang game sa time zone. So sige, pagbigyan. Pagkatapos niyan, kakain na kami kasi pagod na, gutom na rin. So tapos na yung kanyang trick or treat, tapos na rin tong So yan, tara guys. Nag-away kami kung saan kami kakain kasi gusto ko sa Popeyes, tapos gusto niya sa Jollibee. Alam mo naman, pag bata, Jollibee. So tinry naman namin pumunta dun sa Jollibee, kaso lang, ang daming tao, kaya nauto ko din. Kaya sa Popeyes kami, guys. So medyo marami rin namang tao, pero at least may space, may upuan. So habang nag-order ako, nakakaupo na, di ba? So yan, after ng tantrums niya, nakalma na rin ang mokong. So yan, nagkukulit yan sa Popeyes habang ako ando nag-order. Kasi nga, medyo marami yung tao. So marami ding waiting tayo, guys. Kahit gutom na gutom ka na, you have to wait. Kasi nga, wala pa. Medyo matagal nga lang yung service nila dito sa Popeyes. Unlike sa Jollibee. Pero okay lang. So yan, after few minutes, dumating na ang aming pagkain. Tara guys, kain. At after few minutes namin kumain, finally natapos na rin. So thank you guys for watching with us today. Salamat sa pagsama nyo. Please like and share and follow my page po. Thank you for watching. Bye. See you next time. Bye.